Tapos na kami, nag-vaccine. Yung may skull, makakadaan ka dito mamaya, sir? Popoy. Poy, dito lang ako. Metabolic alkalosis kasi hindi na gumagana yung pH o IB ay yung balance pH balance ni Popoy kasi bakit? Meron siyang CKD. So the plan is i-IV natin siya para makorek yung pH ni Popoy hanggang sa ma-stabilize siya. And napapansin ko na unti-unting bumabagsak o may ganyan katawan ni Popoy siya ngayon. Normal to sa mga mayroong CKD kasi makikita natin na active siya bigla tapos biglang hihina, which is normal lang talaga yun. So the best is tuloy lang natin yung dextrose hanggang sa mag-stabilize siya. Tapos yung BP niya kanina, chinek ko kasi ang BP niya is 166 over 102. So, ibig sabihin, ng normal sa dog, so mataas yan. Mataas ang blood pressure niya. Bakit mataas yung blood pressure niya? Kaya mataas yung blood pressure niya kasi yung kidney niya is hindi nahandle na maayos yung blood pressure dahil natamit yung kidney niya. Kaya nakaganyan si Popoy. So, yung pong ano ba, yung kidney nila, isang piraso lang po, dalawa? Dalawa po, kidney niya. Parehas pong damage yun? So, para ma-determine talaga, isa sa mga pwedeng gawin para ma-determine kung kaya pa ng kidney, both of them o silang dalawa, mag-perform tayo na urinalysis, hintayin natin umihi si Popoy, check natin yung specific gravity. Kapag yung specific gravity ni Popoy sa ihi niya is mababa o sobrang diluted, ibig sabihin hindi na gano'n nagpa-function yung both kidneys. Pwede rin tayo gumamit ng SDMA o symmetric dimethyl arginine para malaman din kung gumagana pa yung GFR niya o yung glomerular filtration. So far yun lang po yung magagawa natin kay Popoy. Pero sa ngayon, stabilize natin siya gamit tong NSS kasi ang gamit natin last time si LRS. Ang nangyari sa katawan ni Popoy, yung pH o yung parang acidic ng katawan ni Popoy hindi maayos, kaya parang shallow siya huminga. Meron kasi masyadong basic yung katawan niya. So try natin correct through fluids, ibigay tayo ng fluids, nag-stabilize siya. Tsaka mag-i-inject ako sa kanya para sa vomiting naman. Kaya siya nagsusuka kasi hindi rin maayos yung acidity o yung pH in short ng katawan ni Popoy. Yun yung pinaka-nakikipasok mo. Normal to, sabi mga kidney damage, lumalabas-labas yung mga gintong dito. Pag stabilize na, ano ulit natin siya. Akala ko bibigay kanina, talagang bumagsak yung katawan sa tricycle. Popoy, don't worry. Ano napansin niya yung araw kay Popoy bago magpunta rito? Matamlay dok, tapos yun, nagsusuka pero umiinom pa rin. Yun nga, ayaw na rin kumain. Pang 2 days na ngayon. Normal talaga yun sir sa kidney. Makikita natin na lumalakas. Susunod makikita natin humihina. Boy, diyan ka lang anak ha. Bigyan ko lang siya ng injectable para sa pagsusukan niya. Pag okay na, sige, pag nakasaka ko lang. Mga kadiskarte, nag-stable na po, Dok, no? Yung ano ni Popoy. Buti, umabot kami. Hoy, dito lang ha. Dito lang ha. Kailangan maririnig yung boses ni Papa niya. Nagkaroon siya ng laso, kaya pala medyo nahirapan din siya sa sa pagkain. Boy, dito lang ako ha.
Relax ka lang anak. Popoy. Mata siya daya niya mas parang confirm niya ka rin kay 1.6. Popoy anak. Popoy. Popoy. Dito si Papa. Dito si Papa anak. God bless you, Poy. God bless you, Poy. Popoy. Papa, Papa. Kasi tapos kayo rin natin. Mas ano, mas responsive na siya. Mas kasing-gising na siya. Ikan main tiang magya. Yes, ma'am. Check mo ako. May Kuya Paul. Ha? Ano kinain niya ngayon? Yung ano po, Doc, yung nakalata. Haring. Ano? Tap na pa. Lobat na. Paninay nakatakama. Start tayo. Ano nangyari kay Popoy kanina? Dahil hindi gumagana yung kidney niya o may damage yung kidney niya, meron siyang tinatawag na metabolic alkalosis o parang tumaas yung acidity nga. Kaya siya nagkaganyan, hirap ako huminga, nag-shake ako or parang nagkakaroon siya ng seizure. Tapos chinek natin yung ihi niya, nag-urinalysis tayo. And ang mga na-observe ko sa urine niya, clear yung urine niya. Nakikita natin hindi siya clear yung urine niya. Pero ang nakakapagtaka, walang amoy yung urine niya. So tinatawag natin isosteniuric urine. Walang amoy yung ihi niya. Na dapat, di ba, ang ihi na dapat natin o yung urine natin dapat slightly yellowish and may maamoy, may mapanghe. Opo, Doc. Which is yung sa kanya kasi hindi maganda kasi walang amoy yung urine niya. And sa urinalysis makikita na meron dito sa urinalysis makikita na infected yung urine niya. So meron siyang renal azotemia kasi nga meron siyang chronic kidney damage, infected na yung kidney, hindi lang kidney, niladamay pati si bladder, tsaka yung daan niya urine tract. Then next naman ang mga importante dito is meron blood. So dahil infected si urine, may blood dun sa kidney niya. Normally sa may mga ganyan CKD, nasusugat yung kidney, minsan nagka-atrophy o lumiliit. Yun yung nakikita. Next na concerning is yung specific gravity. Specific gravity is 1.020. Dapat normal sa dogs dapat around 1.30 and above.
So kapag kaganyan, hindi kayang ayusin ni kidney. Yung ihi niya dapat gagawin kong dilaw ito, gagawin kong concentrated. Kayong puro ihi ni Popoy, puro diluted. Sad to say, yung kidney niya, stage 4, hindi nagpa-function yung kidney niya. And glucose negative naman siya. Yun yung napansin natin. Kaya, ngayon, today, ganun yung napansin natin, yung overall effect sa kanya ng kidney damage. Anong best way na para kay Popoy? Ayun. So, para ayusin yung metabolic alkalosis niya o nasira yung acidity niya, tumaas yung acidity, pH ng katawan niya, gumamit tayo ng NSS o normal saline solution na dati LRS para makorek. Kapag nakorek yan, pwede mag-stabilize. Then tuloy pa rin yung medication, then nandito naman siya, magko-fluid ulit yung subcutaneous fluid na tinatawag. And hopefully mag-recover siya doon ulit. Then tuloy yung medication. Tuloy pa rin. Sa mga ganyan, din lang naman yung best way na magagawa natin as of now. Laban lang pa rin daw anak. Kaya pa? Kaya pa? Laban daw sabi ni Doc. Okay. God bless you anak. Ihi niya yung problema niya. Kita natin sa ihi. Di ba itong mimi natin? Clear ya, di ba? Hindi man Pero dilaw. sure talaga ihi niya. Hindi siya nanilaw. Hindi. Kaya, di ba rin amoy walang amoy? Pero yung popo niya may malansa. Yun yung ibig sabihin, yung kidney niya hindi, di ba? Ang ginagawa niya kasi ng kidney, pinapapanghi ko yung ihi ko. Kasi nilalabas ko yung lason. Yung sa kanya, hindi niya kaya kasi hindi na gumagana sa kidney. Kinakapak ko kasi yung kidney kasi dito yung part ng kidney. So, normally kapag kaganto, yung mga CKD lumiliit yung kidney, minsan namamaga. Kasi, pero base dito sa kanyang urinalysis, possible na nagsusugat-sugat yung kidney sa loob. Kasi nga damage. Kung ma-detect po sana no Doc na kung halimbawa yung bato niya ay yung kidney niya yung isa lang yung may damage, pwede pa siyang Normally dyan sa urinalysis space, sa urinalysis, sir, dalawang hindi gumagana. Popo yan nako. Kumakapal, malayo. Dito kasi yung part ng kidney. May kalmante niya na. Kalmante na kaninang nasa biyahe kami Doc. Kala ko bibitaw siya eh. Talagang binabagsak yung katawan niya eh. May naging gatong case si Coco. Ganito rin, gantong scenario nangyari. Nagkaroon siya ng metabolic alkalosis. Ni-stabilize lang namin. Kasi yun lang naman talaga yung magagawa natin. Kasi kapag damage siya sa kidney, yun nga, pag damage na yung kidney, damage na talaga. Permanent damage na. Oo. Thank you. Okay na siya. Pero lalabog niya pa na. Kailan po Doc yung balik namin para kay follow up siya at ni Popoy? 2 days. After 2 days. So, ano ngayon? 12. The 14. Okay naman. Okay naman daling bukas. Okay daling araw-araw. Okay lang din naman siya. Popoy, let's go. Pa-assist ka tangay. Ba't ko niya? Kita cellphone mo may lagi. Talam eh. Ba't ko niya? Let's go na. Doc, maraming salamat po. Kalmante na si Popoy. Salamat po. Tatayuan ako, huwag na maglalakad. Sit ka lang. Sit ka lang anak, sit. Sit ka lang. Sit ka lang anak.
lang si Popoy. Sit lang si Popoy. Sit lang si Popoy. Ay guys, ay ga. Ga siya. Ga naman siya. Nagpalabas siya dito, kaya kung mapapansin nyo, dito po muna kami sa sala. Iniiwasan ko kasi sa kwarto. Meron po siyang panibagong dextrose. Naglilikot at pumupunta dun sa ilalim ng kama. Ito po yung ganap natin sa day 5 journey ni Popoy. At yun ang pagtaas po ng kanyang acid at tumaas po yung kanyang blood. Naging hindi po niya masyadong nakayanan. 166/102. At habang nasa biyahe po kami, naging critical po ang kanyang kondisyon. Kaya pagdating namin agad sa kay Doc, agad po nating pina-assist sa mga employee doon na diretso na sa emergency room. At salamat sa Diyos na agapan naman po, at ayun, nagpapasalamat ako na hanggang ngayon kasama ko pa rin po si Popoy, ang aking anak. Ayan. So yun po ang ganap sa day 5 ni Popoy. Hindi pa rin kumakain, pero malakas pong uminom ng tubig. Maraming salamat po. Ayan. At gusto ko na rin mag-update sa ating budget para kay Popoy. Dahil meron pa po tayong 8,000 plus na hawak, at ngayon ding araw ay may natanggap pong tulong ang ating anak sa iba't ibang lugar. Sila po ay nagmamahal at nais po nilang dugtungan ang buhay ng ating anak na si Popoy. Nagpapasalamat ako sa family Marquez. Ayan po, from Bataan. Nagpaabot po sila ng 2,000 pesos para kay Popoy. Maraming salamat po, at napakalaking tulong nito para sa panggagamot ni Popoy at pagdadialysis. And then, nagpapasalamat din po kami kay Ate Ellen Gold Sevilla from Los Angeles, California, at sa kanyang kasama na si Kuya, ayan. At nagpaabot po siya ng 12,500. Ayan. Napakalaking tulong po niyan para sa matagal na gamutan ni Popoy. Kaya nagpapasalamat po kami. Talagang ang pagmamahal nyo kay Popoy ay nararamdaman po namin, dahil gustong-gusto nyo siyang mabigyan po ng pagkakataon na magkasama pa kami. Ayan. Maraming salamat Ate Ellen and Kuya. God bless po. At siyempre, nagpaabot din po ang kanyang ate na si Angel de la Cruz. Siya po yung nagbansag sa kanya ng gigulo. Ayan. Nasa din po, California, Los Angeles, California. Maraming salamat po, Ma'am Angel. Ito na po si Popoy. Natanggap na po niya yung pera na inyong ipinaabot para sa kanya. At yun, naka-note 5,000 pesos from Angel de la Cruz. So, ayun. At meron pa pong lastly kay Ate Ophelia Sala. Ayan, from Australia. Nagpaabot din po siya ng 6,500 for Popoy and Teddy's, at nagpapabili din po siya ng dog food. Ayan. At para na rin po sa mga friends niya. Maraming salamat po, at sa mga tumutulong ay napakalaking tulong po talaga para sa panggagamot namin kay Popoy. Kaya pinasasalamatan ko po yun ng taus puso, mga kadiskarte.
So, ngayon, meron po tayong total na hawak na pera na 30 plus. At yung nagastos po natin kahapon ay less than 1,000 po. So, ayan mga kadiskarte, sa ating day 5 na pagkikipaglaban kasama si Popoy. At sana po ay loobin po ng Panginoon na magkakasama pa po at magkita-kita pa po tayo dito ng mahaba. Ayan. At sana po ay manumbalik na po ang kalakasan ng aking anak. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood, mga silent viewers, solid na viewers, sa lahat po ng hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Pasensya na po kayo dahil magpo-focus po muna tayo sa aking anak at pagka gumaling na po si Popoy, wag po kayong mag-alala. Babalik at kita-kits po tayo ulit sa ating bahay kubo. Pansamantala mga kadis, hanggang dito na lamang po at susubukan ko pong makapag-update bukas para ibilihan sila ng mga food gaya po ng abili ng mga ating mga sponsor. Nagpapabili din po sila ng pagkain para sa kanilang mga friends. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at nagmamahal sa aking anak at sa lahat po ng sponsored natin simula day 1 hanggang ngayon sila hanggang sa day 5. Pasasalamatan ko na rin mula kay Ate Olivia Macmillan, Ranilyn Jordan, kay Ate Gemma, Kuya Roy, TJ, ayan, at sa mga nagsusuper chat, kay Tweeticel, GM Viajero, Emma Cuevas, Marie Christine, kay Moonlight. So that's it mga kadiskarte. Maraming salamat po ulit at salamat sa magagandang komento, nakakapagbigay ng lakas ng loob. Maraming salamat and God bless po. Okay na nga anak, na? Okay ka na? Na? Laban lang?